Yo, magandang araw mga parikoy. So ang video tutorial natin ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano ang working principle ng ating mga two-stage air compressor na ginagamit sa barko. So syempre ituturo ko rin sa inyo mga parikoy kung paano mag-troubleshoot nito kapag kasasabog yung kanyang mga cylinder head gasket habang ito ay ginagamit. So nariyan na rin mga parikoy kung bakit nga ba nakapagtutulak ng compressed air yung ating compressor papasok doon sa ating mga air tank or ating mga air bottle. So dahil electrically driven yung motor na nagpapaikot sa ating compressor mga parikoy, is mas mabuti nang papatayin natin dito yung kanyang circuit breaker para makasigurado tayo na hindi tayo mag-ground or makuryente kapag ka nasagi natin yung motor na nagpapaikot doon sa ating mga compressor. So yan yung unang iisipin natin mga parikoy, yung safety natin kapag ka nagkakaliko tayo, lalong-lalo na sa mga bagay na electrically driven. At gaya ng sinasabi ko kanina mga parikoy, kapag ka ganitong uri ng ating mga air compressor, two-stage air compressor kung saan air-cooled yung kanyang ginagamit. So may mga cooling fins yung kanyang mga cylinder liner at saka cylinder head, ngunit wala siyang mga fresh water cooling system. So ngayon ang nangyayari dito, kapag ka umiinit na yung ating air compressor, matagal na ginagamit, is mapipilitan talaga mga parikoy na mag-overheat dito yung ating mga gasket at pipilitan daw mabibiyak at magkakaroon ng butas mga parikoy or leaking ng ating hangin doon sa bitak ng ating mga gasket. So mangyayari dyan, malulusaw yung ating gasket, sasabog doon, lalabas yung hangin, magkakaroon ng loss compression at hindi na makapagkarga ng hangin yung ating mga two-stage air compressor. So unang-una sa lahat mga parikoy, yung dimension ng ating mga air compressor is halos parehas lang doon sa ating mga makina. So meron tayong ditong suction valve at meron din tayong piston sa loob, meron tayong liner sa loob at syempre meron din tayong exhaust mga parikoy dito sa may kanang bahagi ng ating compressor. So ito yun yung ating exhaust na valve. Yun nga lang yung mga valve dito mga parikoy, yung dalawang valve na yan is spring loaded lang yung kanyang effect, kung kaya natutulak lang siya at nabubuksan siya ng hangin lamang na ginagamit sa pag-compress ng ating mga hangin. So two stage mga parikoy, pagkatapos ng ma-compress doon sa ating unang piston na malaki sa loob, is i-compress ulit siya. Yung compressed air is mas i-compress pa natin dito sa mas maliit na piston mga parikoy, at paglabas nito is highly compressed na yung ating hangin na papasok doon sa ating mga air tank at mga air bottle mga parikoy. So dito marami tayong mga air bottle, 4 yung air bottle natin ginagamit dito sa barko. So ginagamit yan sa pagpapaandar ng ating mga makina at sa busina ng ating barko. So syempre dyan na rin tayo kumukuha mga parikoy ng hangin na ginagamit natin doon sa paglilinis ng mga bagay sa ating machineries, kung saan ginagamitan ng compressed air or pagbubuga ng hangin para ito ay malinis, gaya ng ating mga filter, mga copper tube at iba pang bahagi ng ating mga machineries. At gaya ng sinasabi ko mga parikoy, is kakalikutin natin yung ating spare dito na kahalintulad na rin doon sa ating mga air compressor. So tatanggalin natin mga parikoy yung takip doon sa ating suction or intake ng hangin papasok sa ating mga air compressor. So maliit na bagay lang yung laman dito mga parikoy, yung ating valve lang na sinasabi ko na spring loaded na valve. So ayan mga parikoy, tatanggal na natin, at kung mapapansin niyo na spring loaded nga yung valve na sinasabi ko dito sa ating intake. So ayan mga parikoy, yung ating copper dito, mapapansin nyo maraming butas yan. So ibig sabihin always open dito mga parikoy yung ating intake valve. So ayan, ganyan yung kanyang itsura sa ating intake valve. So always open yan mga parikoy. So kapag pumasok yung hangin dito mga parikoy, papasok yung hangin sa loob, is automatic nakabukas na dito yung ating intake valve. At kapag umakyat na mga parikoy yung ating piston, is makukompress yung hangin. So matutulak niya mga parikoy yung takip ng ating valve dito. So ganyan matutulak ng ating compressed air. Ang mangyayari is magsasarado siya at hindi nalalabas yung ating hangin ulit dito sa ating intake valve. So parehas lang din mga parikoy dito sa ating exhaust valve, na kung saan ang kanyang working principle is the same lang sa ating intake valve. Yun nga lang, baliktad yung kanyang itsura mga parikoy. So ibig kong sabihin na yung kanyang always open na scenario is galing sa ilalim. So pagbaba ng hangin dito, natulak siya ng piston paakyat. So always open ang paakyat mga parikoy sa ating exhaust. So libre na papasok doon or matutulak doon yung hangin na ating ginagamit mga parikoy, papasok doon sa ating mga air tank. So dito, papasok yung hangin sa ating intake, magbubuka, always open yan. Pag compress, magsasarado yung valve. So always open naman yung ating exhaust. So libre na papasok doon yung ating hangin.
So kapag nag-intake naman tayo mga pare ko, katulad ng sinasabi ko, magsasarado naman yung ating exhaust dahil nga baliktad yung kanyang itsura. So same ang working principle ng ating dalawang valve mga pare ko, ngunit kabaliktaran nga lang yung kanyang pagkaposisyon. So ibig sabihin baliktad din ang kanyang trabaho. So napakagandang design nito mga pare ko, ang nagplano nito dahil manually operated sa mga pare ko gamit yung ating hangin sa pagkukompress. So hindi na kailangan ng mga katulad sa makina mga pare ko, yung ating mga rocker arm, yung ating mga camshaft, yung ating push rod, timing chain. So wala na, dito is automatic yan, spring loaded yung nagko-control mga pare ko sa suction at saka exhaust ng ating hangin sa loob ng ating chamber ng ating mga air compressor. So dito, compressed na hangin lalabas na siya sa funnel mga pare ko ng ating malalaking copper tube. Dediretso na siya doon sa ating mas maliit na piston sa ating second stage na air compressor. So ganito ang kanyang itsura at aktual na posisyon ng mga valve doon sa ating air compressor mga pare. Kung kaya papasok na dito sa maliit na piston yung ating compressed air. So ayan, same lang ng working principle dito sa unang chamber ng ating first stage compressor. So ayan, pagdating sa pangalawang compressor is magkaparehas lang yung kanyang disenyo. So same lang yung kanyang working principle, yun nga lang mas na-compress na sa kanyang second stage yung ating hangin at saka nagiging highly compressible na yung ating hangin dito mga parekoy na papasok doon sa ating mga air tank. At dahil sumabog nga mga parekoy yung ating gasket, so ngayon kailangan natin mag-fabricate ng bagong gasket dito. So ginagawa namin mga parekoy, sinusukat natin yung pattern doon sa ating unang spare na ating cylinder head doon sa ating compressor. So lalagyan mo yun ng grasa mga parekoy para mas makasigurado ka na same yung kanyang size na ating gagamitin. So ayan, pagkarating nyan, i-ano mo yung ating gasket, magkakaroon yan ng pattern, pagtanggal, at andyan na nga mga parekoy, kopyang-kopya yung itsura. So ang gagawin na natin is gugupitin natin ito mga parekoy para makita natin yung ating panibagong gasket. So habang gumagawa ng gasket mga parekoy, mayroon din nagtatanggal dito ng ating cylinder head para mapagpalit na kaagad tayo habang natatapos na mga parekoy yung ating ginagawang gasket dito. So tatanggalin ito mga parekoy, unang tatanggalin yung ating copper tube papunta sa ating second stage kasi nga magkakaabala ito mga parekoy pag tinanggal natin yung ating mga cylinder head dito. So tatanggalin lamang ito at susunod na yan tatanggalin yung 5 bolt doon sa ating cylinder head para matanggal natin at makapagpalit na tayo ng ating mga cylinder head gasket dito sa ating compressor. So dahil natanggal na dito mga parekoy yung lahat ng bolt na nagbibigay ng compression sa ating cylinder head, is pwede na nating tanggalin at titingnan natin mga parekoy at magpapalit tayo dito ngayon ng ating mga cylinder head gasket para makasigurado na rin tayo na walang singaw yung ating panibagong gasket mga parekoy. So ito kasing unang ginamit namin is napakanipis, so posibleng mga parekoy nagkakaroon siya ng singaw at papalitan natin yan ng bago mga parekoy. So ito nang sinasabi ko kanina mga parekoy, yung ating dimension ng ating compressor is halos parehas lang doon sa ating mga makina. So meron tayong piston sa loob at meron din tayong liner na ginagalawan ng ating piston syempre mga parekoy. So same na same yung kanyang working principle, yung ating piston at saka yung ating mga cylinder liner. At ganoon na nga mga parekoy, patapos na nating ikabit dito yung ating cylinder head gasket sa ating unang stage ng ating air compressor. Is pagkatapos nito ibabalik natin yung mga nut dito mga parekoy sa ating copper tube papunta sa ating second stage, at ganoon na nga kakalasin na rin natin dito kasunod yung ating second stage mga parekoy para makapagpalit na rin tayo ng gasket kasi doon talaga yung ating nagkakaroon ng bitak at sira at nagresulta ng loss compression mga parekoy at hindi na siya makapagkarga ng tamang hangin doon sa ating mga air bottle. So gaya ng sinasabi ko mga parekoy, ang diskarte dito tatanggalin mo lang yung ating mga copper tube na malalaki galing sa first stage at yung 4 na bolt na kumakapit dito, at ayan na pwede nang tanggalin at iangat mga parekoy yung ating mga cylinder head dito. So mapapansin nyo mga parekoy dito sa ating gasket is nabitak na siya mga parekoy. So pag compress ng ating hangin diretso sa ating exhaust is lulusot siya mga parekoy, wala nang compression dito. So sige gaandar yung ating makina mga parekoy, walang kumakargang hangin dahil nga singaw yung ating gasket dito mga parekoy. So ang gagawin dito, tatanggalin yung lumang gasket at lilinisan ito mga parekoy at ikakabit na nga natin yung ating panibagong gasket dito at paniguradong wala na yung singaw mga parekoy. Higpitan lang ng tamang higpit na hindi sumisingaw doon sa ating cylinder head.
So pagkatapos itong palitan ng panibagong gasket mga pare ko, kapag katamang higpit at wala nang singaw is panigurado yan na talagang kakarga na nga dito yung ating mga air compressor. So hanggang dito lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa ating panibagong topic na 2-stage air compressor. So may dagdag kayo mga pare ko, huwag nyo kalimutang mag-comment sa ating comment section at idagdag natin yung ating mga kalaman. So syempre huwag nyo rin kalimutang mag-like and mag-subscribe sa ating mga video, mag-comment kayo kung ano pang mga bagay na dapat nating pag-usapan sa ating mga susunod na video. So maraming salamat sa inyong panonood mga pare ko, and as always, peace.